Po sir na kayo daw po ang nangikil ng pera sa kanya at hindi daw po siya ang nagbigay sir. Ano pong reaction niyo doon? Katulad niyan, na American test yun, 2 kopya yan. Nakiusap sa akin na bigyan ako ng 300 million para paalisin na lang ng bansa kasama ang mag-ina ko. Ngayon, umabot nga yan ng 500 million eh. Sabi ko, hindi kaya ng konsensya ko yan na lahat ng mga aligasyon ko sa kanya, pinapabaliktad niya. Pero po sinabi si Sir Atong na kayo daw po ang nagplanong mangidnap sa kanya at pumatay sa kanya, sa kanyang pamilya. Ano po masasabi niyo doon? Parang baliktad yata. Ako na yung malaking aso at siya na yung tuta. Kahit sa kayo tanungin ko, may kakayahan ba akong kidnapin siya at patayin siya sa sobrang dami ng pera niya, sa dami ng security niya? Ano ba naman yan? Minsan na hindi niya pinag-isipan lahat ng mga sinasabi niya. Sinabi din po niya sir na kayo daw po ay direktang involved sa pagpatay ng ilan po sa mga sabongero sir. Kayo po ba sir ay at some point ay pumatay ng mga sabongero sir? Nakakatawa siya. Basta mastermind, lahat ng mga nawawalan sa bungero, siya pinaka-mastermind. Tauhan lang naman si Dundun Patidungan. Sumusunod lang sa lahat ng gusto niya. Farm to farm lang ako. Yung mga sabungero na yan, may nagmumonitor niyan. Katulad na sinabi ko noong nakaraan, si Rick De La Rosa, sila Jesus Salazar yan. Sila ang nag-ano niyan. Tinatawag ko rin yan, kaya tinatawag ko kay Mr. Atong Ang bago pakuha niya yung mga missing sa bungero, tinatawag niya doon sa akin para itawag ko din sa alias Pito na yan. Tapos sila po ang dudukot sa mga ito, tama sir? Yes, sila, kinukuha nila yan doon sa kung saan yung event, kinukuha nila, dinadala nila. Ngayon po sir ay nasa suspect list na si Atong Ang at si Gretchen Barreto ng Department of Justice. Ito po ba sa tingin niyo ay magandang development sa inyo pong sinusulong o pinapanawagan na magkahustisya? Yes, unang-una nagpasalamat ako kay DOJ na ginawa niya yan. Magkaroon na ang hustisya ng 100 mahigit na nawala na pamilya. Grabe, Sir, 100 ako plus. sa Panginoon na nabuhayan ulit itong kaso na to. Sabi ko nga sa mga pamilya ng mga nawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. At para tulong ko na rin sa mga missing sa bungero. Lumabas po o pinalutang po ni Sir Atong Ang sir, yung mga previous cases po ninyo. Marami pa po ba kayong mga nakasampang kaso ngayon sir? Nakakatawa yung pinalabas niya na murder, sinabi niya yung sa Tanay. Sa totoo lang napagbintangan lang ako dahil yung may inutusan niya yan, may inutusan siya, alam ko kung sino ang pumatay niyan. Kawawa naman ako, dinipitsahan nga niya ako, nakapampiyansa ako para alam ng lahat. So si Sir Atong Ang mismo ang tumulong sa iyong makapagpiyansa kasi alam niyang at dinipensahan ka pa niya sa mga aligasyon na to. Yes, kasi siya nagutos dahil yan sa lupa yan ito inares na in-squat namin noon na pinaglagyan niya ng manok. Hindi niya alam na marami palang mga gun for hire doon. Kumusta po kayo ngayon sir ngayon po na kumilos na po ang kanilang kampo? How's your family? How are you sir? Ngayon, okay lang naman ako. Gawa na nga, marami namang taong tumutulong din sa akin. At maraming taong mga sambayanan na nagdasal sa akin. Kumusta at po ang hindi mag-ina ako sir? natakot sa kanila. Kumusta po mag-ina nyo ngayon sir? Okay naman sila. Wala po ba kayo nararamdaman o na nakikita po na mas nagmamanman sa inyo sir? So far po ay safe po ba ang family? Sa katunayan, pinaliparan na yung mga bahay ko nandun. Pero hindi ako natatakot sa kanila dahil hindi naman sila sa gobyerno. Yun lang ang masasabi ko sa kanila. Speaking of gobyerno po sir, last question ko na lang po niyan. Nasa 15 pulis po ngayon ang nasa restrictive custody po.
Ano po ba ang nasa bilang po ninyo ng dami ng mga pulis na involved po dito? 15 ang hawak ngayon ng gobyerno. Wala akong idea yan kung yung ba yung nasa listahan ko ng mga pulis. Pero may idea po ba kayo kung ilang pulis po ang involved, sir? 15 lang ba? 1-5? Yes, 15 lahat yan, pero yung iba, hindi ko na sa mukha ko lang talaga sila na nakilala at saka sa mga tato namin sa likod. Copy po dito. So, ang mga ranggo po ay? Major, Colonel, Major, may kapitan, at saka mayroong yung pinakamababa na ranggo. Copy po. Tas lahat po ay station sa ang area po, sir. May Metro Manila ba? Metro Manila lahat yan. Grabe. Copy po, sir. Panghuli na lang po, sir, mensahe po ninyo. May mga Lumalalim. nais po ba kayo ipanawagan, sir? Go ahead. Unang-una, nagpasalamat ako sa Panginoon na dininig ang aking pagdadasal na sana makamit ng mga nawawalang pamilya na missing sa bungero, na sabi ko nga, itong laban na to, hindi lang para sa aking sarili, kundi para rin sa pamilya ng mga nawawalan. Okay po, sir. Sir, Grabe. Lumalalim ng lumalalim itong kaso na to. So tingnan nyo mga kababayan. Mag-apat na taon na itong kasong itong nawawalang mga sabungero. 100 plus pala daw ang lahat ng mga nawawalang sabungero according kay alias Tutoy. Ito si Julie Patidungan alias Tutoy, isa siyang bata-bata daw ni Atong Ang. Kasi talaga daw ang sinasabi niya dito na si Atong ang mastermind, pati pa si Gretchen Barreto nadadamay dahil si Atong Ang at si Gretchen Barreto, alam na natin na magkaano yan sila daw, magkadikit. So alam ni, sabi niya 100% daw alam ni Gretchen Barreto kung ano yung mga ginagawa di umano ni Atong Ang. Grabe, ang lalim na ng ano dito. Kasi marami ng mga involved. Mga matataas, mga mayayaman. Pero sa interview din ni Atong Ang, iba din ang pinalabas ni Atong Ang. Ito din siya ang dinidiin, si alias Tutoy. Julie Patidungan. Ito din ang dinidiin ni Atong Ang na kuno, ini-extort ng pera na 300 million kasi gusto daw nitong si Julie Patidungan na kidnapin si Atong Ang at patayin. Kaya nga ang sinasabi dito ni Julie Patidungan ni alias Tutoy, sabi niya dito na baliktad na ata. Siya yung mayaman, siya yung maraming pira, siya yung maraming mga bodyguard, at ako pa ang pinagbintangan niya na magkidnap at patayin siya. Sabi dito ni alias Tutoy. Ang gulo-gulo Kaya pala, ilang taon pinabayaan muna ito. Kasi ito ding gobyerno nating bangag. Wala talagang clue kung paano mag-imbestiga nitong ito hanggang na lumabas itong si alias Tutoy, Julie Patidungan. Lumabas siya na siya mismo ang nagpakalat na totoo daw na si Atong ang mastermind, nagpakidnap at nagpapatay sa mga missing sa bungero at doon tinatapon sa Taal Lake. Sabi pa nga daw niya nung sa iba niyang interview, sabi nitong si alias Tutoy na madali lang daw silang patayin, pinapahirapan daw. Diyos ko po. Tinatali daw yung liig nila, tinatali sa sako ng buhangin ata yun, at unti-unting nilulunod. Siyempre, pag ikaw at tinatalian ng mabigat na buhangin sa katawan mo, hindi ka talaga malulutang, hindi ka talaga makalutang ng paglangoy or paano ka lalangoy niyan. Kung may tali yung liig mo at tinatali sa sako na buhangin,
Siguradong pababa ng pababa ka sa ilalim. Grabe, ang sakit naman nitong pahirap eh. Yan ang sinasabi ni alias Tutoy, nitong aide ni Atong Ang, na ito siya, si Julie Patidungan. Ang sakit, ang gulo ng kaso na to. Dami nang involved. Ngayon sa bago na namang aligasyon, mayroon na namang involved na sekretary ni Marcos Jr. Na sino yung pangalan na yun, nakalimutan ko. Iniisip ko lang ba, ba't nila nakawa yun? Kung sino man yung mastermind nito, sabi niya si Atong Ang, di umano, ba't naman ganyan? Kung may nagawa man yung mga missing sabungero, kung nanluluko man sila sa sabungan, wag sanang ganun. Pinapahirapan pa daw yung pagpatay sa kanila. Tinalian daw yung liig nila, tapos tinali sa isang sako bawat tao, isang sakong buhangin. At dahan-dahan, grabe. Torture yun ah. Ay nako. Sana itong gobyernong bangag na to magiging patas kayo sa lahat ng mga involved. Sana patas at gawin nyo ang tamang investigasyon dahil sa ang buong katotohanan, ang taong bayan, ang publiko ay wala na pong tiwala sa gobyernong bangag na to. Yan ang katotohanan. Kaya iwan lang natin paano dito. Kasi si Remulla, nagbubula-bula na naman yung bibig ni Remulla na nagsasabing, isang suspect, tinawag niya ng suspect si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Kasi daw, dinawit yung pangalan, kasali yung pangalan dito ayon kay alias Tutoy. Siya naman ang nagsasabi ng siya naman ang nagpalabas nito bilang isang nagwitness kung ano ang nangyayari daw sa pagpatay o pagkidnap sa mga sabungero. So kay Remulla, papreskon agad, na witness na agad si Atong Ang, si Gretchen Barreto, kasi daw andoon yung mga pangalan nila. Ayan. Ganyan ka, itong kayabang itong si Remulla. Hindi pa nga naimbestigahan. Ayusin mo muna, Remulla, yung investigasyon. Tapusin mo muna yung investigasyon bago ka magbubula-bula, maglalaway-laway, tatalon-talon pa naman yung laway mo pag nagsasalita ka. Bago ka magsalita sa preskon, wag mong pangunahan ang investigasyon. Atong Ang agad, suspect ninyo, ang galing mo Kaya ganito, wala talaga kaming tiwala. Ewan lang, tingnan lang natin, magmatsyag tayo kung ano ang kalalabasan ng investigasyon na to ng gobyernong bangag. Tingnan lang natin. Yun lang mga kababayan. Huwag din tayong magpa-divert tactic kasi diversion na naman nila to Para ang akala siguro nila ang taong bayan makakalimot sa mga kapalpakan at sa mga pagnanakaw na ginagawa ng gobyernong ito. Huwag po tayong magpalinlang sa mga kasong tulad nitong nilalabas nila kasi diversionary tactic nila dito. Ang importanteng issue na dapat nating tutukan at hindi tayo hihinto ay yung mga pagnanakaw nila, ang korupsyon na umaabot na ng 17 trilyon ang utang ng Pilipinas na wala namang nagawa ang bangag. Wala namang building, wala namang mga infrastructure. Pero grabe ang taas na ng utang ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Di tayo magpapanlinlang dito. Pero pwede makinig lang tayo. Pero hindi natin kakalimutan yung mga ginagawa at kapalpakan at pang-aabuso, pangbababoy ng gobyernong Marcos administration sa budget natin, yung pag-insert nila sa vice cam. Yun ang importante dahil pira natin yun. Pira natin, nagbabayad tayo ng tax at ninanakaw lang nila. Yun ang hindi natin kakalimutan. At isa pa, yung si PRRD na pinapakidnap nila, yun ang mga ginagawa ng mga abusadong gobyerno. Na ngayon, butot balat na lang daw si PRRD dahil syempre,
depressed, walang ganang kumain. Kawawa si PRRD, Marcos Jr. Bangag. Pag may mangyayari kay PRRD, mananagot ka. Tingnan mo lang kung anong mangyayari. Pag may mangyayari sa kanya sa loob ng ICC, which is hindi na tayo membro ng ICC, pero nilukluk mo pa rin si PRRD doon, mananagot ka sa taong bayan, Bangag Marcos Jr. Tingnan mo lang yung kabangagan mo. Tingnan lang natin.